Good day po sa lahat mga DIY. Ito meron tayong re-remedyohan dito na XRM 110. Ganito pala yung mga XRM 110 at mga 125. Yung maluwang yung kanyang yung swing arm. Pag nagkambyo ka o kaya na engine brake ka, mararamdaman mo talaga na malakas yung gewang dun sa gulong dun sa likod. So napakadelikado at saka may chance na tatalon yung kadena mo. So ito pala, ginawa na rin natin to dati dun sa XRM 110 natin. At kung makikita nyo yung swing arm bushing nya, napalitan na ng bagong bushing. So ganun pa rin siya, maluwag siya. At saka yung dating bushing nito, good na good siya, walang problema. Iwan ko ba ako sa XRM 110 at 125 na. Dito yung napupudpud dito sa mismong body nya, dito. Normal lang na mayroong konting play dyan. At dapat dito, fit siya. So yan, ito pala na remedyohan na natin. Ang ginawa natin, binatak natin dito. Tapos spot welding nyo na lang dyan. Then dun. So maluwag pala to kanina din nung grinder natin, hinati natin dito sa gitna. Tapos pinukpok natin siya. Siyempre pasok nito ang axle nya para maganda yung bilog nya. Pinukpok natin dito para magdikit ng konti, then pukpukin natin dito sa taas at sa baba para maganda yung bilog nya. So ito na siya, napakaganda. At ito is patan na lang natin ito. So yun lang po mga DIY. Ito lang yung remedyo na gagawin ninyo, natatanging remedyo. Pwede naman magpalit kayo dito, tatanggalin nyo tong nyo to, papalitan nyo, pero mahirap yun, mag-align pa kayo. So ito talaga yung the best. Grinder nyo na sa gitna, then spot welding. So dito sa bushing ng XRM 125 at 110, kasi meron din akong 110 noon, tapos merong 125 yung father ko. Yung bushing talaga niya hindi nasisira, talagang makunat dito talaga. Iwan ko ba kung bakit ganito. So yan, spot welding na lang natin siya para maayos. At ipapakita ko na lang mamaya pag na-spot welding na natin siya para wala kasi hindi ko nadala yung tripod ko. When I come around, got the whole thing wobbling. At ito na siya mga DIY, na natin siya, na weldingan na natin siya. Bali, kinapalan na lang natin siya at hindi na natin siya i-grinder kasi nakatago naman siya, hindi naman siya napapansin. Kahit pangit na yan, importante matibay. Kasi pag grinder natin yan, babawasan yung kapal ng pagka-welding. Tapos sa ilalim, make sure nyo na rin na makapal yung kanyang welding para iwas aberya. Kasi dito nagpupersa yung yung motor natin, lalo na pag change gear tayo. Pwede naman natin siyang weldingan dito sa ilalim, tapos barinahin natin siya. Pero sa akin hindi na, kinapalan ko na lang yun para hindi siya bumuka. So makapal naman na yung welding, no need na welding sa ilalim at butasin ng barina. So okay na yan. So dito na lang yung papakinisin natin sa portion na ito, kasi dito nakadikit yung bushing para walang sabit. Pero maganda yung kanyang fitting. So okay na yan, sana po makatulong ang video na ito mga DIY sa mga may problema sa kanilang swing arm, yung umaalog-alog. So hanggang dito na lang po yung ating video. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa lahat.